Tandaan po natin na bilang tao, tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At tayo po bilang makasalanan ay mayroong hatol. Kaya nga po ang ating pag-aaralan patungkol sa justification, ang ibig sabihin po nito ay ang pag-aaring ganap o pag-aaring matuwid sa harapan ng Diyos. Paano ang tao mapapawalang sala? Ang pag-aaring matuwid ay ang hatol ng Diyos na idiniklarang ang taong makasalanan ay napawalang sala sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ito ay isang hudisyal na gawain ng Diyos na kung saan ang isang makasalanan ay kanyang tinatawad o ginawang makatwiran at ibinilang siya sa katwiran ng Panginoong Kristo dahil sa kanyang pananampalataya. Sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ayon sa talatang ito, tayo ay inaring ganap ng walang bayad ayon sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo. Sa Romans chapter 4 verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ayon sa talata, ngunit sa kalang hindi gumawa, ang kalang pananampalataya ay inaring ganap o sila ay inaring makatwiran dahil sa kalang pananampalataya. Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi po ito sa pamamagitan ng ating ginawa. Maliwanag po sa Biblia na ang pag-aaring ganap o pag-aaring matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi po ito sa pamamagitan ng ating ginawang kabutihan o sa pagsunod o anumang sakripisyo, kundi ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito po ay mababasa po natin sa Galatians 2 verse 16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Kaya nga ayon sa talata, nalalaman natin na tayo ay napawalang sala o naging matuwid, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi ayon sa ating pananampalataya. Sa Romans chapter 5 verse 1, ito naman po ang sinasabi. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nabanggit sa talata na dahilan sa ating pagiging ganap o pagiging matuwid, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan. Ang ikatlo po ay ang pundasyon ng ating pagiging matuwid ay ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Na walang nadanap ay walang kapatawaran ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga po ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay namang muli ang siyang batayan at ang pundasyon ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 5 verse 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Pasulat po sa ating binasang talata na tayo po ay napawalang sala dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Sa 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ayon sa talata, siya, ang Panginoong Kristo na hindi nagkasala, ay naging makasalanan upang tayo ay mapawalang sala o magkaroon ng katwiran sa magitan ng kanyang sakripisyo. Kaya nga po, ating mababasa na ang isa sa mga talata ng ating Panginoong Kristo doon sa cross, na nabanggit niya ang talatang, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung kapanahunan na ang Panginoong Kristo ay inako niya ang kasalanan ng buong sanglibutan. Kaya ang Ama ay tumalikod sa kanya sapagkat hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak na puspos ng kasalanan. Ang pang-apat po ay ano po ang bunga at katiyakan ng ating pagiging ganap o pagiging matuwid. Alam po natin na ang bunga at ang katiyakan ng pagiging
matuwid ay ang kapayapaan at ang kalayaan mula sa hatol at gayon din ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sa Romans chapter 8 verse 1, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus." Ayon sa talata, wala nang anumang hatol yaong na kay Kristo Jesus. Ito po yung mga mananampalataya. Sa Titus 3 verse 7, "That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of His eternal life." Kaya po sa talatang ito, dahil sa ating pagiging matuwid o pagiging makatwiran, at tayo po ay naging tagapagmana sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 5 verse 24, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life." Kaya nga po ayon sa salita ng Diyos, iyong mga nakapakinig at nanampalataya ay mayroong buhay na langgan at sila ay inilipat na mula sa hatol ng kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pagiging ganap o pag-aaring matuwid, alam po natin na ito po ay nangyari dahil sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa cross. Ito po ang dahilan upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa, tayo po ay mayroong katiyakan, tayo po ay mayroong kapayapaan, at tayo po ay wala ng hatol, tayo po ay mayroong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po at nawa meron po tayong natutunan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos.